Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating lahat na nandito sa bulwagang ito, and ganun din po sa mga nasa online. Magandang umaga din po sa inyo. Tingin-tingin po nga po tayo sa ating mga katabi at ngumiti-ngiti para ma-exercise yung ating mga muscle dyan sa ating mga mukha. Okay. Marami pong nangyari nitong nagdaang linggo, mula nung last tayong nagkita-kita in this worship hall hanggang ngayon. May maganda, may hindi maganda, pero we are here to give praise to our God. Okay? And this morning, I want to read something, and I want you to repeat after me po. Wait. It says here, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Okay, tayo po yung lahat tumayo at mananalangin. But before that, let me just read from, Psalm 95, 1-3, at saka yung 6-7. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, Creator of heaven and earth, we love You and we praise You, O Lord. Thank You for this wonderful day, and thank You for gathering us here today to worship You in spirit and in truth. Thank You, Lord, for Your faithfulness. Tunay ngang Ikaw ay tapat, O Diyos, despite of our unfaithfulness, O Lord. Sa oras na ito, lumalapit po kami sa Inyo, Father, na may kababaan ng loob, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan, sa Inyo at sa aming kapwa, sa gawa man o sa salita. Forgive us for grieving You, O Holy Spirit. Thank You, Jesus, that because of You, we have the assurance of forgiveness. It says in Your word that if we confess our sins, O Lord, You are faithful and just to forgive us, to cleanse us from all our unrighteousness. Thank You, Lord, that You never turn Your back on us. That's how faithful You are to us. At salamat dahil sa kapatawarang aming tinanggap, kami ay malayang makakapagpuri, because Your name is worthy of all our praise, O Lord. Dinadalangin din po namin ang aming pong mga kapatid na papunta pa lang sa lugar na ito, Lord God. Bring them safe in this place, O Lord, at makasama namin sa pagpupuri sa Iyong pangalan. At sa mga anak mong naglaan ng time and effort, ginagamit ang kanyang-kanyang mga talento upang maging maayos po ang aming pananambahan. Mula sa pag-aayos ng place, ng mga upuan na yan, ang aming digital team, para kahit ang mga tao na di makaka-attend sa lugar na to, Lord God, ay makakasama namin in worshiping You. Lord, we ask also that You bless the worship team, the musicians, singers, and dancers. Anoint their efforts, O Lord, and let their talents glorify You. Bless Niyo din po ang aming tagapagsalita ngayong umaga. Anoint her as she deliver Your word, O Lord. We also ask that Your Holy Spirit would be in us, opening our ears to hear and our hearts to receive Your word. Transform us, O Lord, and make us more like You through Jesus Christ our Lord. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manatiling nakatayo for our praise and worship.
magandang gabi. Sana sasabihin ko. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo ay tunay na pinagpala dahil narito tayo ngayon upang sambahin at pasalamatan ang ating Diyos. Amen? Sabi nga dito sa Psalms 100, verse 1 to 2, sumigaw sa kagalakan ang buong daigdig. Paglingkod kayo sa Panginoon na may galak. Lumapit kayo sa Kanya na may awit at kagalakan. Kayong oras na ito, lumapit tayo sa Panginoon ng may kagalakan sa ating mga puso. Amen? Kalimutan natin yung mga problema at ibigay natin ang lahat ng papuri at pagsamba sa Kanya sapagkat Siya lamang ang karapat-dapat na tumanggap nito. Halina't sabay-sabay nating awitin at dakilain ang ating Panginoon. Amen. Kaya't halina't sumabay. Kaya't halina't sumabay. May kagalakan, may kasiyahan sa presensya ng Diyos. May kapayapaan, may kalakasan, kay Jesus lang matatagpuan. Kaya't halina't sumabay sa tugtugin ng pagsamba at mag-umpisang magpuri sa Kanya. May kagalakan, may kasiyahan sa presensya ng Diyos.
ako'y lubos na nagtagumpay. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap marisa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ay ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aking
a high priest, that is Jesus Christ, that intercede for us. We ask for your forgiveness. We confess our sins to you, for you know what is in our hearts. And if we regard any iniquity in our hearts, O Lord, you will never hear us. Thank you for your grace and your mercy, that you have allowed us to come together and to gather this day. And we ask that you bless our service. We pray, Lord, that you may give us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that our eyes of understanding be enlightened, that we may know what is the hope of His calling, and what are the riches of His glory as inheritance for us, the saints. Holy Spirit, guide us as we listen to your word. We pray that you will anoint Pastora Verna as she deliver your message today. At katulad ng sinabi mo sa iyong salita, your word is like a double-edged sword, Panginoon, that penetrates doon sa kaibuturan ng aming mga puso at kaluluwa. Let it be, O Lord, that wala pong mga distraction or hindrances upang hindi namin lubusang marinig ang iyong salita sa oras na to. Ang salita mo na magbibigay ng encouragement, ang iyong salita na magpapatatag ng aming pananampalataya sa lahat ng mga pinagdadaanan namin. As you have said in your word, Panginoon, marami kaming dadanasin sa mundong ito. But take heart, because you already have overcome, Panginoon. At kami ay yung kasama doon, Panginoon. Kabahagi kami doon, Panginoon. Salamat for overcoming the world, ang mundong ito, Panginoon. At Lord, ikaw ang patuloy na madakila. Hayaan mong ang iyong presensyang patuloy na manguna. Even, Lord, sa mga kapatid namin na nakikinig online, give them, Panginoon, na good internet connection. At I pray, Panginoon, na kung nandun man sila sa trabaho nila, give them favor, Panginoon, na makaupo po sila at talaga makapakinig, Panginoon, ng iyong salita. Holy Spirit, speak to us. Lord, we need you. We are hungry. Wow, na uhaw kami sa iyong salita, Panginoon. Hayaan mong patuloy kaming lumago at dalangin din po namin ang mga pangangailangan ng bawat isa. Salamat po. Kanina pa lamang sa devotion, Lord, you have already blessed this, Panginoon, itong gawain na to. At kami lalabas sa lugar na to, overflowing with your blessing, overflowing, Panginoon, ng iyong salita na ibabahagi po rin namin sa iba. Patuloy kang madikila at protect this place, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagdakila. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga pong napakasarap magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-awit kanina. Napapasayaw tayo o napapaindak sa ating mga inaawit. Now, it's time for us to worship Him with our giving or yung bringing our tithes and offering. Because we believe that God owns everything at lahat ng meron tayo ay grasyang nagmula sa Kanya. Amen po ba yon? Amen. Do you know po, na pagdating sa usapin ng sa pagsasaka, being a landowner or tsaka sa magsasaka, whatever na produce or yun na harvest from the land, kung paano paghahatian yon, 50-50. Just because the landowner owns the land. Wala siyang ibang itinulong doon sa magsasaka, hindi siya binigyan ng binhi, hindi siya binigyan ng pang-fertilizer, hindi siya binigyan ng tao na katulong ng magsasaka na yon para sakain or itil yung kanyang land. Just because he owns the land, he get 50% of all the produce. And we said that we believe that God owns everything. And He provided everything that we need. Okay? So in Malachi 3:10, it says, bring the whole tithe, when we say tithe, it's 10%, into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this. Subukan niya ako. Sabi dun sa kanta kanina, mga hindi mabilang na pagkakataon
na ang ating Diyos ay naging tapat sa atin. Test me in this, and says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. Di ba? Napakagandang pangako yon ng ating Panginoon. At magandang problema yon. Hindi natin alam kung saan natin i-store ang mga grasyang marireceive natin. But because it's meant to use for His glory, to be shared, and to bring to the storehouse. Tayo po ay magbigay ng ating ikapo at mga offering. Habang kinokolekt po ang ating mga tithes and offering, tayo ay mag-offer ng pananalangin muli sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Muli kami po ay lumalapit po sa inyo with puspos ng pasasalamat po, O Lord God, sa lahat ng mga biyayang aming nare-receive coming from you, O Lord. Thank you for providing all the things that we need, O Lord God. And we believe in our hearts, O Lord God, na lahat ng anong meron kami, material man at hindi, O Lord God, ito ay biyayang galing po sa inyo because you love us. And this time that we are given the privilege to give our tithes and offering, tanggapin niyo po ito, O Lord God, at magamit lamang po nawa ito sa inyong mga kingdom work, O Lord God. Bless niyo po ang mga taong maghahawak na ito, O Lord, and we give you back the glory, the honor, and the praise. In your mighty name we pray. Amen. Atin din pong ihanda ang ating mga puso at mga tengang pandinig para sa ating mensahe ngayong umaga. Ilabas na rin po natin ang ating mga pansulat, ang ating mga notebook kung gusto nating mag-take down. Atin pong tinatawagan si Pastora Verna na siyang maghahatid po ng ating mensahe ngayong umaga na to. Good morning po mga kapatid. Amen. Kumusta po ang bawat isa? Magandang araw din po sa online. Yan. Salamat po sa pakikiisa nyo sa amin sa oras at araw na ito. Mapagpalang araw para sa araw ng Friday. Kasi sa Pilipinas, di ba, sa atin ginagawa ay, ang ating pagsamba ay Sunday. Amen? So, muli tayo po tumayo mga kapatid. Sa aklat po ng Timoteo, 2 Timothy, chapter 4, verse 5. Atin pong mababasa sa aklat ni Pablo, isinulat. Amen. Ang sabi po sa Tagalog, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Amen? So makikita po natin yan sa 2 Timothy chapter 4, verse 5. Hallelujah. Tayo ay manalangin. Minsan pa, Panginoon, we come to you, Panginoon, sa pinupurit ka namin at pinasasalamatan, O God, sa iyong kabutihan sa amin, sa kalakasan man namin, maging sa kalusugan. At sa araw na ito, Lord, na amin pong ipinagkatiwala, Panginoon, sa iyo. We pray, Panginoon, na patuloy na manguna ka sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, that yung privilege na makarinig ng iyong mga salita, Lord, ay narito kami sa iyong tahanan, nagpapatuloy. Salamat, Panginoon, sa amin din pong mapapakinggan. We rely on you, Panginoon, with your Holy Spirit, teaching us, Panginoon. At patuloy, God, na i-reveal mo sa amin, Lord, yung mga salitang amin pong mapapakinggan. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy, God, na
kikilos, Lord, ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, O God. At patuloy na mangunguna sa amin. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng gawain na ito, Lord God. At hallelujah, salamat din po, Panginoon, sa mga ginamit mo, Lord, sa araw nito sa aming pong pananambahan. Purihin ka, O God, sa iyo ang luwalhati at pasasalamat. Dakila ka, Panginoon, sa habang panahon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Hindi siya gumagana. Dito. Wala. Yan. So, fulfill your ministry. Amen? Ang sabi po ng Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Are we wise, mga kapatid? Are we wise, mga kapatid? Sabi po ng Proverbs 11:30, and he who wins souls is wise. Amen. Daniel 12 verse 3, those who are wise, since we are wise, amen? Ang lakas po ng amen natin, di ba? Those who are wise shall shine like the brightness, ayan, shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Hallelujah. Yung salitang, ang title po ng ating pong isi-share ko po this umaga, mga kapatid, yung for evangelism. Amen. Since ang atin pong tema is discipleship, evangelism. Ayan, so ang akin pong napili is yung evangelism. Fulfill your ministry. Sinabi po doon sa, can we just go back? Yung basahin lang po natin yung, ayan. Sabi po ng natin, teksto, but you will be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Yung salitang evangelist, mga kapatid, it often convey different ideas to the people. Some envision it as itinerant preacher, yung hindi siya permanente, who travels from place to place, bringing souls to convert. Yan. Parang yung mga missionaries sa kapanahunan po natin. And then, an evangelist, na-equate din po siya yan sa task, parehong service, parehong layunin na ginagawa po ng isang preacher o mga ngaral. Preaching the gospel or pastor. Pero kasi ang pastor is may sarili siyang church. So ang pastors nangangalaga siya ng flock. So sabi nga dyan, evangelist, pastor, prophets, teachers are the gift of Christ to His church. Ayon doon po sa sinabi ng Ephesians 4. Yan. Doon na po tayo sa Ephesians 4. Sige pa. Yan. Ephesians 4 verse 11 to 13. And He Himself, Jesus Christ, gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Bakit? For the equipping of the saints for the work of the ministry, for edifying of the body of Christ. Amen? So, ginawa po yon ng Panginoon upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Amen? Sabi ng 13, hanggang makarating tayo sa iisang pananampalataya at iisang pagkakilala sa Panginoon. Amen? So, it is a gift from the Lord para tayo po ay maihanda sa paglilingkod sa Kanya. Ayan. Ayon sa
nais ng Panginoon, na nandoon at the end mag-mature tayo at meron tayong pagkakaisa. Ayon sa pagiging ganap ng Panginoon. Kung paano naging ganap ang Lord, nais niya na tayo ay maging ganap. Amen? Hallelujah. Ang Greek word ng salitang ito, ayan, yung sinasabing euangelion means referring to good news, euangelizo, to bring good news, at yung tao, an evangelist, euangelistes. Are we euangelistes? Are we euangelistes? Ayan. Kasi ginagamit tayo ng Panginoon to declare His gospel. Parang ganito yan. Use those three in a sentence. I'm bringing euangelion. O, di ba? Good news. I'm bringing... Tapos, to bring, ayan. I'm bringing euangelion to you. Ayan. To bring euangelizo sa inyo. As ako ay isang euangelistes. Amen? So, sa Bible, makikita po natin yung mga gumagawa ng mga ito, yung parang herald po sila. Sila po yung mga sumisigaw sa ilang o sila po yung mga nangangaral in public. Katulad po ni John the Baptist, ang Panginoong Jesus. Yan, si Philip, the evangelist. Kung saan po yung, di ba, napunta siya doon sa Utopia. Tapos nakausap po niya yung Utopian eunuch. And then, sino pa? Si Noah. At of course, si Pablo, mga kapatid. Sabi po ng verse, kinumand ni Paul, doon po sa ating teksto, that be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist. Sa lahat ng bagay, magtiis daw po tayo ng mga kahirapan, na gawin ang gawa ng evangelista, naganapin ang ating ministeryo. May tatlong bagay, mga kapatid, na atin pong malalaman sa verse na ito, na ipinapakita sa atin ni Paul bilang tayo ay mga mananampalataya at nakatanggap naman ng kaligtasan ng mula sa Kanya. Hallelujah. Kasi, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15, verse 1 to 3, sabi ni Pablo, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. Ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng iyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsasampalataya, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin mula sa Diyos. Amen? So, tinanggap natin mula sa Diyos. At sabi ni Paul, sabi niya, ibinigay ko sa inyo yung pinakamahalaga na natanggap ko, ibibigay ko sa inyo. Amen? So, mga kapatid, may tatlong bagay na pinapakita sa atin ni Apostle Paul sa mga talatang ito. Bilang tayo ay mga tagasunod o mga mananampalataya na tumanggap na sa Panginoon. Since tayo, karamihan po sa atin ay naging disciples na before at nagdi-disciples na ngayon. So, kapag natapos naman tayo din, parang pag-aaral po yan sa secular, di ba? Kapag tayo ay natapos na ng elementary, ng high school, ng college, ay tayo naman ay magtatrabaho na. It's time to us na tumulong. Hallelujah. So, tatlong bagay lang po ito, mga kapatid. Una, evangelism is a hard work. Kapag in-engage daw po natin yung evangelism, na sumali o umano po tayo, mag-engage tayo sa work ng evangelism, sabi ni Apostle Paul, ikaw ay magpigil,
sa lahat ng bagay, magtiis ka ng mga kahirapan. Kasi sabi nga, evangelism is a hard work. And then, when we take our part in evangelism, marami po kasing mga ma-encounter na mga challenges, katulad po ng mga resistance at saka mga rejection. Yung mga katulad ng resistance na katulad dito, hindi naman kasi tayo taga rito. So the government itself, hindi naman nila na-accept yon. Kasi iba naman ang kanilang paniniwala. Dahil yung cultural background nila, even sa ibang mga hindi pa din Kristiyano, meron pa ding mga resistance dahil hindi naman ganun yung paniniwala nila. And then, meron din pong mga rejection na yung mga tao, iniisip nila when you share the word of God, parang nahuhusgahan sila. Andoon yung they will stick to their ideas na iniiba mo na yata yung aking paniniwala eh. 'Di ba? So isa din po sa mga yung mga challenges din na nararanasan bilang tayo ay mga nagsishare ng salita ng Panginoon outside is that yung mga tao, syempre busy sila, may hinahantay sila, meron silang kausap. So, kadalasan na hindi muna. Or yung inaakala nga nila na nanghihingi ka sa kanila ng pera. So, ayun po yung mga ibang challenges lang, kumbaga sa mga taong nakakausap natin. May mga challenges din pagdating sa ating mismo na nagsishare ng salita ng Panginoon. Una, yung challenges na siyempre, natatakot tayo na, unang-una, siyempre kailangan, pagharap tayo din sa tao, ay nandun yung preparation natin. Ayan. At yung may mga tao kasing maraming tanong, at minsan kung hindi tayo handa sa mga mabibigat na tanong nila, o sige, I will answer you. Homework ko yan. Amen. So, mga ganon, di ba? At, meron din tayong sometimes yung fear ba na mapagtawanan tayo, or minsan yung lack of knowledge. Yan. At yung pagiging mahiyain natin. Yan din yung mga struggles natin sa ating pong paghayo. Kaya sinasabi ni Paul dito na magtiis tayo. At sabi dyan, daranas kasi tayo ng maraming kahirapan. 2 Timothy 4:17. The Lord, sabi ni Timothy, but the Lord stood at my side and gave me strength. So through me, the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. Alam niyo mga kapatid, when Paul ay, itong verse na to, when Paul ay nag-appear po siya sa court ng Roma, dahil ididepensa po niya yung kanyang sarili, dahil that time ay nakulong po siya. And then of course, bilang lingkod ng Panginoon, talagang sasamahan niya yan ng kanyang pangangaral. So, sabi ni Paul, no man appeared in my cause. Sabi po ng Gill's Exposition, yung commentary, sa unang depensa ko, sa court, nung ako'y humarap sa Roma, doon sa korte ng Roma, no man appeared in my cause. No man stood with me. Marami siyang mga kaibigan sa Roma. No one to speak about my character, to be my witness, to plead my cause. But all men forsook me, all my friends, all that come with me from Judea and Asia. Sabi niya, wala man lang nag-speak about me, this is my character. Ang taong yan ay lingkod ng Diyos, nangangaral yan tungkol sa pag-ibig ng Diyos, sa kaligtasan. Wala man lang mga kapatid, when Paul has a lot of friends doon po sa Roma, yung mga, sabi po dito ng komentary, sabi niya, they were like stranger to me, na hindi nila ako malapitan, baka sila ay madamay. Yan po yung naranasan ni Paul when
dinipensahan po niya yung kanyang faith doon po sa korte. So wala pong nag-ano sa kanya, nag-refer man lang sa kanya na totoo po yung mga sinasabi nung taong to, wala man lang nag-witness. Siya po yung nangangaral ng salita ng Panginoon, ng salita ng kaligtasan. So wala pong nagdepensa kay Paul doon po sa mga naging mga kaibigan niya, mga kasama niya. But sabi ni Paul, sabi niya, pinalakas ako ng Panginoon. Sabi niya, hindi ako iniwan ng Panginoon. Hanggang sa mahayag ko yung salita para marinig ng mga Gentiles. So, di ba, may mga pagkakataon na parang naunahan tayo ng takot or naunahan tayo ng shyness or ganon. Pero ang nire-remind sa atin ni Paul na hindi tayo iiwan. Ayun yung promise ng Lord eh. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. In the day of calamity, Paul, he experienced total abandonment, mga kapatid. Ito po yung sinasabi ni Pastor, di ba, yung last week. Yung the silence of the watchman. Yan. Yung minsan may nakikita tayong mga humahayo din na ibang mga denomination or ibang faith. Yan. And even us, in our family, yung mga natin, yung Judea, Samaria natin, yung silence of the watchman, yung pagka-timid natin, yun, hindi natin maipahayag yung salita ng Panginoon sa ating, amen, mga families. Which is, ganun po yung naranasan ni Apostle Paul. Hindi naman tayo tatawag sa Panginoon kung hindi mahirap eh. When we talk about evangelism, it is spiritual realm na ito daw po ay katulad ng walking into the enemy's territory. And your desire is to take ground for the kingdom of God. You need to snatch them from the enemy's camp. Yan. Alam niyo po yung mga bata pa kami. Yung mga bata pa tayo. Di ba? Di ba yung, kasi may laro kaming yung, hindi patintero, yung tawag namin dati nun, Block 1, 2, 3. Ito yung kampo niya, ito yung kampo nila, tapos ito yung kampo nila. Tapos, takbuhan yan, tapos pagka natap ka nila, mapupunta ka sa kanila. Hanggang sa magdugtong-dugtong na kayo. Yung iba tinatawag nila yung prisoner eh. So, kapag dugtong-dugtong na kayo, tapos konti na kayo natira dyan, yung kagrupo mo, matap ka lang ng ganon, yan, pwede na kayong makawala, makatakbo, yan, tapos babalik na kayo doon sa kampo nyo. So, ganun yung sa evangelism. Kailangan matap natin yung tao para masnatch natin siya doon. Amen? Doon sa kampo ng enemy. Hallelujah. So, hallelujah. Yung tapping, by tapping lang mga kapatid, makukuha mo sa kalaban yung yung kasama mo na na-capture, na na-imprisoned. Ayan. So, pabilisan din niya ng takbuhan eh. But ako, madalas naman ako, nandun lang ako sa eh. Hindi naman tayo ganun kabilis tumakbo eh. Kaya doon ako sa kampo. Yan, tagabantay ako. Amen? So, yan mga kapatid, naalala ko yung ganung mga talagang very energetic na laro. Kaya, ganun po natin marirealize yung kung paano natin masnatch yung isang tao sa enemy's camp. To evangelize is to find a lost soul or spirit, yung mga blind spirit, upang ma-open yung kanilang mga mata para ma-encounter nila ang Panginoon through sharing the Word of God. Amen? So, pero ang kaaway, hindi po siya matitigil, hindi siya papayag. Kasi matagal siyang nakareside dun sa taong yun eh. Matagal niyang inalipin yun eh. Ito na yung bahay ko, ito na yung tirahan ko eh. Ayoko na siyang pakawalan. Hindi siya papayag. But for continuous, thank you sa evangelism team. Amen. Sa ministry ng evangelism. Hallelujah. Talagang
The Lord is working. Hallelujah. Na andun po yung talagang yung commitment po nila. So, yun nga po mga kapatid, yung we will snatch the soul at ang kaaway ay hindi po papayag na makuha ka niya or makuha mo yung pag-aari niya na dati. But through constant follow-up, mga kapatid, the Lord will make a way. Hallelujah. Sa taong yon. Hanggang sa yung mga ano niya, yung bilanggo niya, yung pagkabilanggo niya sa iba't ibang kasamaan, iba't ibang bisyo, natatanggal-tanggal na yon. Amen? So, hindi po madali ang work ng ministry na ito. So, yung susunod po, kaya nga, ito po, nakita ko lang po yan dun sa dun sa Google. Sabi niya, what is evangelism? Evangelism, a word that scares Christian. Yan, di ba? So, but anyway, ano ba yung ni-expect natin kapag nayuan po natin ang isang tao? Kapag sinabi mo ba na, o sige, sa first place in the first place o sige, invite ka namin sa sis, invite ka namin sa church meron kaming panambahan or meron kaming Bible study. O sige, pupunta ako. Yan. Tapos, pagdating na nung time na yon, after a few moments, di ba? Nag-iba na yung kanyang pag-iisip. Para pong or marami ng alibay. Kapag ipa-follow up mo na siya na siya po ay umattend. Para pong isang isda na nahuli mo na, tapos papalag-palag pa rin. Amen? Pero the reality is that hindi naman po tayo yung nagbabago ng tao. Kasi di ba sinabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 3:6, si Pablo yung nag-share ng gospel, si Apollo yung nag-alaga, pero ang Panginoon ang nagpalago. Amen? So, hindi na din natin yun ang Panginoon na ang bahala sa kanya. At sinasabi po dito na it's not the result of anyone who share or minister doon po sa taon na yon. But it's solely, yung pagpapalago, it's coming from the Lord. Our expectation determines our preparation. Kapag iniisip nating madali ang isang bagay, minsan, kapag iniisip daw po natin na madali yung isang bagay, hindi na tayo nagpre-prepare. But if we think, mga kapatid, that this is a spiritual battle, really, totoo naman, talagang maghahanda tayo ng todo. Yung susuungin po natin ay hindi basta-basta. But we need to train ourselves and pray. Kasi ang pinaka-main purpose ng ating pong gagawin is to proclaim the gospel of the Lord. Kaya nga po tayo tinawag na evangelical church And we invite others to have a personal relationship with God. Next is, evangelism is everybody's work. Basahin po natin yung kung sinasabi ng Colossians. Sabi po dyan, walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Hindi lang po ito para kay Timothy, kundi po sa atin lahat. So sa mga naunang evangelists, kundi po lahat sa atin. Sabi po doon sa Christian.com, isa sa problema po na mababa po yung percent ng mga humahayo sa church is that we would recognize ourselves na we're not all called to do the same thing. Hindi naman ako tinawag dyan Hindi ko yung porte. Hindi ako magaling magsalita.
Pero ang linaw-linaw po ng sinabi ng Great Commission, di ba? Go and make disciples. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Ayan. At sabi dyan ay, iturin ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng inuutos ko at ang Panginoon ay sasaatin hanggang sa katapusan. Kaya po sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1:17, for Christ sent me not to baptize. Doon sa mga talata po, doon sa mga naunang verses, dyan sa 1 Corinthians 1:17, ay may mga nabaptize po si Paul. Pero ang pinagdidiinan po dito ni Paul, sabi po niya sa verse 17, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. So ayun po yung pinagdidiinan doon ni Paul. Yung maipahayag, ayun yung importante doon, yung maipahayag ang salita ng Panginoon. We don't make evangelism exclusive to the ordained ministers only, or evangelism committee, or sa mga skilled public speaker, or yung mga magagaling lang magsalita, maboka, or magaling mag-market, hindi po natin hinahayaan ang evangelism sa kanila lang. Kasi minsan, ito pong isang preacher, a British preacher na si Charles Spurgeon, may nakasama po siya na worried, na sabi niya, hindi ko kaya, hindi ako marunong magsalita eh. Baka hindi ko masabi yung exact word na sasabihin ko eh. Kaya sabi po ni Charles Spurgeon, yan, let eloquence be flung to the dogs rather than souls be lost. What we want is to win souls. They are not won by flowery speeches. Amen. So, napakaganda ng sinabi ni, hindi kailangan mabulaklak yung, o paligoy-ligoy or ano. Kasi yung urgency eh. Because we need to redeem the time, sabi nga doon. Redeeming the time. So, does every member need to contribute in evangelism? Amen. Since Jesus is the head of the church, sabi po ng 1 Corinthians 12, lahat ay may unique at may vital calling as part of the body of Christ. Nakikita po natin yan sa dito sa church natin na gumaganap. Siyempre may mga worship ministry, may ushering, may evangelism, yun na. Tapos may mga teachers, may mga nagdi-disciples. So hindi porket teacher ka na or kasama ka sa committee ng evangelism, ikaw lang yung mag-go. So everybody ay dapat mag-go. Kasi salitahin ng Panginoon eh. Paano yan? Di ba sabi nga, mababa yung percent ng sa evangelism. Di ko konti na lang ang makakarinig kasi konti lang yun nasa eh. So, no, it's not that. Lahat po tayo ay tinawag sa work na ito. Ano na lang yung natutuhan natin? Ano na lang yung sinabi ni Paul na kung ano yung tinanggap ko ay ibinabahagi ko rin naman sa inyo. At ito yung pinakamahalaga. Minsan yung division of labor ng church hindi balanse. Kaya the boat is sinking. Ayan. Marami pa ding nakaupo at ayaw mag-go. Hallelujah. Kahit din ng prayer meeting, mga prayer ministry. So, everybody, mga kapatid, yung work ng evangelism is for us, for everyone. Hallelujah. Sama-sama po tayo. Yung pangatlo, mga kapatid, at yung huli, sabi po dyan, so, meron tayong una, ano po yung una? Tatlo lang naman to eh. Sige, ano po yung una? Tapos yung pangalawa? Amen. So, ito po yung pangatlo. Evangelism is eternally important work. Yan. Habang may buhay, eternal. Sabi po ni Paul, do the work of an evangelist. It is eternally important kasi the message is hope. Yan. Ano yung hope na yon?
Napakaganda. The message, hindi lang kung anong mensahe yung dala-dala po natin. Hindi lang na may gera sa Ukraine, may gera. Hindi lang ganon. Maganda na tayo, hindi lang ganon. But the message is hope. Ang mensahe ay pag-asa para sa mga mahihina, sa mga malalakas, sa mga marunong, at sa mga minsan nagmamarunong. Amen? Yan. Sa lahat ng lahi, sa lahat ng tao. Sabi ng 1 Peter 3:15 hanggang 16, yung King James Version, "But sanctify the Lord in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you." Yun yung pag-asa na tinanggap din naman natin dati. Nung tinanggap natin si Kristo, nagkaroon tayo ng pag-asa. At ayun yung ibibigay nating pag-asa doon din sa tatanggap. Amen? Sabi po dito sa commentary ni Barnes, yung the word sanctify means regard the Lord as your protector. Diyan po sa verse na yan. To sanctify the Lord, it means regard the Lord as your protector. Be afraid of Him and not what man can do. Kasi when we go out to share the gospel, marami po tayong maririnig. They will open up sa atin kung ano po yung kanilang pinagdadaanan. And even when we ask them kung ano yung prayer request po nila, yung hope na nasa atin, ibibigay natin sa kanila. Yung hope ng deliverance, ng kaligtasan, that Jesus loves you, that Jesus can forgive you. Sabi nga ng salita ng Panginoon, when we come to the Lord, we will not be put to shame. Hindi tayo itatakwil ng Panginoon. So, ayun yung hope na mai-share po natin sa kanila. Hallelujah. At sinabi nga dito, to sanctify the Lord, to regard the Lord as your protector, and at the same time, be afraid of Him only, and not what man can do. So, sinasabi din po dito na when we share ang salita ng Panginoon, wag daw po tayong ma-intimidate. Kasi merong mga nagtatanong talaga, meron na silang mga alam. So, they just challenge us kung meron tayong isasagot. Di ba may mga ganon? Meron din pong mga pilosopo na talagang may mga ganon. Parang ano. So, meron ding mga sumasalungat. Yan. At naghahamon ng debate. Yan. So, gayon pa man, ang sinasabi ng Panginoon is to sanctify the Lord. Sabi dyan ay wag daw po tayong matakot sa magagawa ng tao. Ayan. Tutulungan tayo ng the Holy Spirit will give us an answer. The Holy Spirit, He will be the one yung magtuturo sa atin kung ano isasagot natin. Amen. Ayan. Do this in gentle and respectful way. And then, kung ang mensahe ay pag-asa, the motivation is love. Kasi iba-ibang tao yung nakakasalamuhan natin. Tapos iba-iba yung ugali nila. Tapos alam niyo ba yung, minsan parang nagsasalita ka, tapos siya naman tumatawag sa telepono. Parang, dededma ka lang niya. Matatapos ka na ba? Oo, gagano. Tapos ka na. O sige, mag-pray na tayo. Ano bang prayer request mo? Di ba? Ganon. So, ang sabi dyan, the message is love and the motivation. The message is hope and the motivation is love. So, kahit ano pa man yung pakikiharap, the motivation is love. Amen?
O kahit paulit-ulit, sige, a-attend ako. O sige, a-attend ako. Tapos hindi naman, o sige, a-attend ako. The motivation is love. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga ni Billy Graham, it is the Holy Spirit's job to convict, God's job to judge, and my job is to love. Since evangelism is eternally important, it is an eternally important work, gagamit tayo ng spiritual na kaparaanan upang may sakatuparan natin ang gawain ito sa pamamagitan ng prayer. Amen. Spiritual to spiritual. Amen. Napaka-powerful yung prayer. Dahil ang mga tao, pagka may mga, dahil iba-iba nga sila, di ba? Tayo rin naman makikita din natin yung sarili natin sa kanila, no? Pagka, na tayo din naging ganon. So, the motivation is love. And, eternal work po yan, mga kapatid. So, para maisakatuparan ang lahat ng ito, we need to kneel down in prayer. Hallelujah. Because the Lord, the Holy Spirit itself, siya ang nagko-convict, ang Panginoon ang maging hukom at tayo yung pag-ibig natin sa kanila. So, paano nila malalaman na may kaligtasan? Ito po yung huling verse natin. Sabi ng Luke 14:23, Then the master told his servant, Go out to the roads and country lanes and compel them to come in so that my house will be full. Ayan po naman yung nais ng Panginoon Sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin, sabi dyan, compel, pilitin silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Hallelujah. At sabi ni Paul sa huli, do the work of an evangelist. Gawin mo ang gawa ng ebanghilista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Amen? Fulfill your ministry. Hallelujah. And lastly, sabi po dito, evangelism is the holy privilege of every follower of Jesus. Amen. Sa ating pong conclusion, the final letter kay Timothy ni Paul, yung paalala niya, sabi ni Pablo sa kanya, ikaw ay magtiis ng kahirapan, gawin mo yung ministry ng pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. So, yung tatlong bagay na ipinapaalala sa atin, that evangelism is, ano po yun? At yung number 2, at yung number 3, it is eternal work. Amen. Tayo po'y, alam ko po na natanggap niyo po ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. It is everybody's work. Puri ng Diyos. Kung paano natin tinanggap at nagkaroon tayo ng pag-asa sa Panginoon, ay siya din naman nating ibigay sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Tayo manalangin. Hallelujah. Lord, salamat po o Diyos sa iyong mga salita. Ito'y buhay at makapangyarihan, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang iyong mga salita ang patuloy na magpaalala sa amin na, Lord, hindi lang po namin natanggap at wag po namin kimkimin, Panginoon, sa aming puso. Because, Lord, ang nais mo that everyone will be reconciled to you, Panginoon. Hallelujah. At ito po yung paraan. Isang paraan, Panginoon, upang ang lahat ay makakilala sa iyo at tumawag. Yung mensahe, Panginoon, ng pag-asa at sa amin bilang mga nagbabahagi ay pag-ibig, Lord. Na anuman, Panginoon, hallelujah, yung mga gawa din ng kaaway, Panginoon, upang sila din, Lord, yung mga blind eyes po nila, Lord, ay hindi po ma-open, O God. We pray, Panginoon, hallelujah, na kami magsumikap, magtiis, Panginoon.
Kaya ng sinabi po ni Apostle Paul, Lord, magtiis ng mga kahirapan, God, to glorify you, Panginoon, upang patuloy ka naming maitaas at maluwalhati, O Diyos. Salamat po, Lord, hindi po namin to kaya, Panginoon, ngunit kayang-kaya mo, Panginoon. Kaya mo kaming tulungan, kaya mong ibuka yung aming bibig, kaya mong alisin yung mga shyness namin, yung mga fears namin, Panginoon. Hallelujah. We thank you, God, that your Holy Spirit, He is always strengthened us, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito, salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng iyong mga salita. Patuloy na ito po yung mabaon namin, Lord, sa aming paglabas, Panginoon, na lagi kaming makikinig kung ano yung kinoconvict sa amin na yung Santong Espiritu, Panginoon, na dapat namin gawin. Salamat po, Lord, that your salvation, Lord, wag lang sa amin, kundi sa bawat isa na karapat-dapat ding tumanggap ng kaligtasan. We thank you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, Pastora Verna, for that reminder for us what evangelism is. At isa sa mga point po na sinabi niya doon is, evangelism is everybody's work. And because somebody did his or her work today, meron po tayong mga bagong dalo or first-timer sa ating nakasama po natin ngayon. At tinatawagan ko po sila sa bandang harapan. Let me call on Annalie Pagalan. At meron pa po bang iba? And Miss Fiona Razek. At kung meron pa pong iba na hindi nakuha ang pangalan at kayo po ay first time nyo lang pong makadalo dito sa worship hall na to, tinatawagan po kayo sa bandang harapan. Okay, so come here. Welcome to FLCC or Filipino Language Christian Congregation. It is a full gospel church, and it's only our primary purpose here is to lift up the name of our Lord Jesus Christ. And the congregation, they want or we want to know more about you. Magpapakilala po kayo. And by stating your name, where you stay in Kuwait or what you do, and kung taga saan po kayo sa atin, which country you are from. Okay. Unahan po ni Annalie. Hello everyone. Ako po si Annalie Pagalan, nakatira sa Abu Patera. In the Philippines is Montalban, Rizal, Manila. Hello, my name's Fiona and I'm from Scotland and I've just arrived in Kuwait. I've only been here for 10 days. Okay, you stay here and we will pray for them. Itaas niyo po ang anyong mga kamay. We will pray for you. Hallelujah, Lord, Father God in heaven. Thank you, Lord God, for today, for bringing in our midst Sister Annalyn and Miss Fiona. Thank you that today, and we ask and pray that today is the beginning of their journey in having a deeper relationship or understanding about your love and your grace, O Lord. We pray that they too will experience the hope, peace, and love that comes from knowing you alone, O Father. We pray that while they are here in Kuwait, you will cover them with your most precious blood and keep them safe all the time. Ganon din po ang kanilang mga family, whether they are here in in Kuwait or nasa Philippines or nasa Scotland po kay Sister Fiona. And we pray that you would bless the works of their hands as well, O Lord God. Bless their family na
day 2 ay makakilala po sa inyo, O Lord God. Thank you, Jesus. In your mighty name we pray. Amen. You stay here. They will come. Let's welcome them, O Lord. Sabi mo, O Lord. In the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, anghal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Okay, para po sa ating mga announcement, pwede na po muna tayong umupo. Hot cake, sports, activities, every Saturday pa rin po from 3:15 to 5 p.m. And tomorrow, beginning tomorrow, kids, makakasama nyo na po ang inyong mga mommies. Invited po ang mga mommies or ang mga kababaihan sa ating sports center sa bandang Rigay. Tayo po ay sama-samang mag-exercise at magpapawis. Okay? 3:15 to 5 p.m. lang po. Huwag kayong malilate kasi pagdating ng 5 p.m. para na po sa basketball players yon. At marami naman po tayong pwedeng gawin doon. Pwede kayong mag-badminton, table tennis, basketball kung gusto nyo rin. Okay? And every Friday din po, after morning service is our regular evangelism at UTC. Dito lang po sa Kuwait City. And tamang-tama yung topic natin ngayon, it's about evangelism. At yung grand evangelism every last Friday of the month. Right after po ng morning service. And intercessory prayer as well sa September 26 or sa Friday is God is Love. Sila po yung in charge. At sa October 3, Harvesters. Paano po ba ginagawa ang intercessory prayer? Ano ang purpose ng ating intercessory prayer? It is for us to pray, include nyo yung sa prayer nyo, yung to cover our place, our worship hall, yung mga attendees, yung mga tumatayo dito sa harapan, yung nagbibigay ng message. And it's much better kung gagawa kayo ng schedule na from 10 to 12 during our service, merong nagpipray. Ganun po yung intercessory prayer po natin every Friday. And men's Bible study every Wednesday via Google Meet, 8:30 p.m. po yon. And meron din po every Sunday, 10:30 p.m. Pero hindi na sa kalalakihan. Yung kalalakihan po, Wednesday lang, 8:30 p.m. At meron din po yung sa virtual, Sunday, 10:30 p.m. and Wednesday, 11 p.m. Last but not the least, congratulations po dun sa mga nakatapos ng Beyond Success Batch 1. Pero hindi pa na-receive ang mga certificate. Mag-antay lang po tayo. Ang Batch 2 will start on October 3. 1:30 to 3 p.m. din po via Zoom. 7 Fridays lamang to, so plan to join. Okay? Yun lang po ang ating mga announcements. Thank you, Verna, for that wonderful message. Let me read again our text for today. 2 Timothy 4, verse 5. It says,
As for you, in the Amplified, it says, as for you, be calm and cool and steady, accept and suffer unflinchingly every hardship. Do the work of an evangelist, fully perform all the duties of your ministry. Now, we cannot compartmentalize this verse like I will do only evangelism and not fulfill my ministry. My point is, evangelism should be a lifestyle. It is not an activity that happens only during Fridays. A lifestyle could be, evangelism could happen anytime, anywhere. Riding a bus, in your workplace. It is not Lizelle's work as the head of the evangelism ministry. Emma announced about Beyond Success. It is a very good tool also for evangelism. It's non-churchy. That's why I wanted the team, the church also to understand this teaching, this training is because you could invite anyone who somehow rejects any meetings that pertains to the church. Because this training was designed by John Maxwell himself for the professionals in the ministry and those working in the marketplace. Now we have Beyond Success and we have discipleship trainings. We have more in our library to use to evangelize. Remember, it is not an activity, it is a lifestyle. So evangelism is hard work, it is everybody's work, and it's eternally important. Amen? Maybe most of you, and maybe all of you know already that one of our brother in Christ passed last Wednesday. I was just shocked when Dennis informed me of his passing. But God is good. He is now with the Lord. And yes, we may have questions. I have questions. But I still leave it to God. He is sovereign. Our minds are finite. He is infinite. His ways are not our ways. Let us stand for our closing prayer. Heavenly Father, we thank you for your goodness. We thank you for allowing us once again to understand that evangelism is a lifestyle. That it is everybody's work. Although it is really a hard work, and we thank you for reminding us that it is eternally important because souls are at stake in this ministry. Lord, we thank you for your love. Fill us with your love. Fill us with your Holy Spirit so we can love the unlovable. We can understand those who are hostile to your word, so that we can always be there to share the hope, the blessed hope that Jesus is Lord and He is coming back. We thank you, Lord God, for your love right now, that we could pray for the family of Jeremy and even for the passing of Manay Gina's sister, Raylani. Lord, we pray that you would comfort their families. We offer our prayers, oh God, to the family of Gina and to the family of Jeremy. Lord, we thank you for blessing us with the challenge to continue the work of an evangelist and to fulfill our ministries. Thank you for calling us, oh God. Use us for your glory. Lord, we can be the one who sow the seed and plant. We can be the one who water that seed. And we can be the one used by you to harvest these souls. All for your glory. So neither the one who plants nor waters or harvests the soul deserve that praise and glory. Everything belongs to you, God. Thank you, Lord, for the opportunity to be part of this ministry. Thank you, Father.
Now may the Lord bless you and may the Lord keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give to you his perfect peace. May the love of God, our Heavenly Father, the amazing grace of our Lord and our Savior Jesus Christ, and the sweet, sweet, everlasting fellowship of the Holy Spirit be with us. The one who comforts, our advocate. We rely on you, Holy Spirit, as you lead us. My friends, fulfill your ministry. Do the work of an evangelist. In Jesus' name, amen. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay.